Magandang araw mga ka-amazing! Alam nyo ba na hindi lang swerte, sipag at diskarte ang puhunan sa tagumpay? Minsan, kulay lang ng suot mo, pwede nang magbukas ng pinto ng swerte. Sa 2026, ayon sa modern feng shui at color psychology, may mga kulay na mas malakas humatak ng pera, oportunidad, pag-ibig at proteksyon kumpara sa iba. Kaya kung gusto mong umasenso sa trabaho, gumanda ang daloy ng pera, makaiwas sa malas at inggit, at mas maging confident sa sarili, tapusin nyo ang video na ito. Number 10. Kulay gray. Kulay ng tahimik na tagumpay at proteksyon. Sa 2026, ang abo ay hindi simpleng kulang sa kulay. Ito ay itinuturing na kulay ng katalinuhan, diskarte at tahimik na kapangyarihan. Maraming tao ang minamaliit ang kulay abo dahil hindi ito kasing liwanag ng pula o dilaw. Pero sa feng shui ng 2026, ang abo ay kulay ng mga taong ayaw mainggit ang iba pero siguradong umaangat sa buhay. Enerhiya ng kulay abo. Pinapahina ang inggit at chismis, nagbibigay ng emotional shield, tumutulong sa malinaw na pagdedesisyon. Bakit ito maswerte sa 2026? Sa taong ito, maraming tao ang makakaranas ng office politics, hidden competition, tahimik na inggitan. Ang gray ay nagsisilbing proteksyon laban sa negatibong intensyon ng ibang tao. Pinakaangkop isuot kapag may interview pero ayaw mong ma-intimidate. May kausap kang mataas ang posisyon. May legal o sensitibong usapan. Fashion tips: gray blazer na may puting inner shirt, gray slacks na may itim na sapatos, gray bag o relo para sa daily use. Ito ang kulay ng mga taong hindi maingay pero palaging panalo. Number 9. Kulay lila o purple. Kulay ng intuition, karunungan at lihim na swerte. Ang lila ay itinuturing na kulay ng mga taong may malalim na pag-iisip at malakas na pakiramdam sa tama at mali. Noong unang panahon, ang lila ay kulay lamang ng mga hari at reyna dahil mahirap itong gawin at napakamahal. Enerhiya ng lila. Pinapalakas ang intuition, nagbubukas ng spiritual awareness, tumutulong sa tamang timing ng desisyon. Bakit swerte sa 2026? Ang 2026 ay taon kung saan mahalaga ang instinct. Hindi lahat ng pagkakataon ay obvious. Maraming hidden opportunity. Ang lila ay tumutulong para makita mo ang hindi nakikita ng iba. Para kanino ang kulay na ito? Negosyanteng kailangan mag-risk, content creators at artists, mga taong nasa healing at teaching professions. Paano isuot? Lavender shirt para sa araw-araw, deep purple dress sa gabi, purple accessory kung ayaw mo ng buong outfit. Kung pakiramdam mo ay may gut feeling ka, lila ang kulay na magpapalakas nito. Number 8. Kulay kayumanggi o kulay brown. Kulay ng katatagan at pangmatagalang yaman. Ang kayumanggi ay kulay ng lupa at kung saan may lupa, may buhay at kasaganaan. Hindi flashy ang color brown, pero ito ang kulay ng mga taong marunong maghintay at mag-ipon ng tagumpay. Ang energy ng kayumanggi: stability, reliability, long-term success. Bakit maswerte sa 2026? Ito ay taon ng long-term planning, rebuilding, pag-aayos ng pundasyon ng buhay. Ang brown ay tumutulong sa pag-iwas sa impulsive decisions, pagtibay ng career at negosyo. Pinakaangkop isuot kapag nag-i-invest, bumubuo ng negosyo, nagsisettle down sa buhay. Fashion suggestions: brown leather shoes, earth tone outfits, brown belt o bag. Ito ang kulay ng yaman na hindi biglaan pero hindi rin nauubos. Number 7. Kulay puti o kulay white. Kulay ng bagong simula at malinis na enerhiya. Ang puti ay hindi lang kulay. Ito ay estado ng enerhiya. Kapag suot mo ang puti, para kang nagre-reset ng buhay. Clarity, honesty, fresh opportunities ang sinisimbolo nito. Bakit maswerte sa 2026? Maraming tao ang magpapalit ng trabaho, magsisimula ng negosyo, maghihiwalay sa lumang cycle.
Ang puti ay tumutulong para makalimutan ang bigat ng nakaraan, malinaw ang bagong direksyon. Kailan pinakamabisang isuot? First day sa bagong trabaho, mahalagang meetings, new beginnings. Kung gusto mong iwan ang malas ng nakaraan, puti ang isuot mo. Number 6, kulay asul o color blue. Kulay ng katahimikan, respeto at pangmatagalang tiwala. Ang asul ay hindi basta kulay. Ito ay estado ng isip. Kapag ang isang tao ay nakaasul, hindi siya agad napapansin dahil sa ingay. Napapansin siya dahil sa presensya. Malalim na kahulugan ng asul sa 2026. Maraming tao ang mapapasabak sa mahihirap na desisyon. Kakailanganing magsalita kahit nanginginig ang loob. Kakailanganing manatiling kalmado kahit magulo ang paligid. Ang asul na kulay ay nagpapabagal ng tibok ng puso, nagpapalinaw ng isip, nagbibigay ng respeto mula sa kausap. Enerhiyang dinadala ng kulay na ito: peace at emotional stability, clear communication, trust at credibility. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa managers, executives, lawyers, doctors, speakers ay madalas makitang nakaasul. Kailan pinaka-epektibo ang asul? Kapag may mahalagang presentation, may negotiation, may conflict na kailangang resolbahin. Kapag gusto mong pakinggan at hindi kontrahin. Asul sa buhay, Pilipino context. Isipin mo, may meeting ka. Pareho kayong kinakabahan, ikaw nakaasul, siya nakamaingay na kulay. Sino ang mas mukhang kalmado? Sino ang mas pagkakatiwalaan? Sa 2026, ang asul ay kulay ng mga taong pinipiling maging kalmado kahit pwede namang maging magulo. Number 5, kulay itim. Kulay ng kapangyarihan, proteksyon at tahimik na dominasyon. Ang itim ay isa sa mga pinaka-misunderstood na kulay. Para sa iba, ito ay lungkot. Pero sa feng shui ng 2026, ito ay kulay ng kontrol at proteksyon. Sumisip-sip ng negatibong enerhiya, naglalagay ng boundary, nagbibigay ng sense of authority. Kapag nakaitim ka, para kang nagsasabing, hindi lahat ay pwedeng pumasok sa enerhiya ko. Bakit maswerte ang itim sa 2026? Ito ay dahil sa matinding kompetisyon, inggitan, pressure sa trabaho at negosyo. Ang itim ay parang shield, laban sa inggit, sa chismis, at laban sa emotional drain. Sino ang dapat madalas magsuot ng kulay itim? Negosyante, managers, taong may kaaway o kakompetensya, taong kailangang mag-set ng boundaries. Itim sa araw-araw, hindi kailangang buong outfit. Black shoes, black belt, black bag, black watch. Sa 2026, ang itim ay hindi panakip. Ito ay sandata. Number 4, kulay dilaw o yellow. Kulay ng swerte, saya at pagbukas ng oportunidad. Ang dilaw ay kulay ng araw, at kung saan may araw, may buhay, galaw at pag-asa. Ang enerhiya ng dilaw ay nagdadala ng positivity, mental clarity, at traction ng good luck. Ito ang kulay na pumupukaw ng atensyon, nagdadala ng saya sa paligid, nagpapagaan ng mabibigat na usapan. Bakit maswerte ang dilaw sa 2026? Mawawalan ng gana ang maraming tao, mapapagod sa paulit-ulit na problema, mawawalan ng tiwala sa sarili. Ang dilaw ay parang emotional vitamin, nagbibigay sigla, nagpapalakas ng loob, nagpapabalik ng optimism. Para kanino ang kulay dilaw? Students, sales agents, hosts, influencers, content creators. Babala sa dilaw. Huwag sobra, konti lang, accent lang. Yellow bag, yellow shoes, yellow scarf. Ang dilaw ay kulay ng taong may liwanag kahit madilim ang paligid. Number 3, kulay green o berde. Kulay ng pera, paglago at tahimik na kasaganaan. Ang berde ay kulay ng buhay. Kung may berde, may paglago. Malalim na kahulugan ng berde, financial growth, physical at mental health, long-term abundance. Ito ang kulay ng puno na unti-unting lumalaki. Ani na dahan-dahang namumunga.
Bakit napakalakas ng green sa 2026? Ang 2026 ay hindi taon ng bigla ang yaman. Ito ay taon ng unti-unti pero siguradong pag-asenso. Ang green ay tumutulong sa matalinong paggastos, nag-aakit ng financial opportunities, nagpapalakas ng disiplina. Saan gagamitin ang berde? Job interviews, lalo na kung promotion, business meetings, paghingi ng increase. Extra tip sa feng shui, gumamit ng green wallet, maglagay ng green accent sa work desk. Ang berde ay kulay ng taong yumayaman kahit hindi nagyayabang. Number 2, kulay ginto o gold. Kulay ng mataas na antas, kayamanan at tagumpay. Ang ginto ay hindi pang araw-araw, ito ay pang espesyal. Enerhiya ng ginto, wealth attraction, high value opportunities, self-worth at confidence. Bakit napakalakas ng ginto sa 2026? Ang 2026 ay taon kung saan makikilala ang tunay na halaga mo. May pagkakataong umangat sa mga mataas na antas. Ang ginto ay parang signal, handa akong tumanggap ng mas malaki. Paano gagamitin ang ginto ng tama? Hindi kailangan todo. Gold watch, gold earrings, gold chain, gold buttons. Ang ginto ay kulay ng taong marunong humawak ng tagumpay. Number 1, kulay red o kulay pula. Pinakamaswerteng kulay ng 2026. Ang pula ay hindi lang kulay, ito ay sigaw ng enerhiya. Bakit number 1 ang pula? Pinakamalakas sa feng shui, pantaboy malas, pang-akit ng pera, oportunidad at pag-ibig. Enerhiya ng pula, courage, action, passion, movement. Ito ang kulay ng unang hakbang, tapang, panalo. Kailan dapat magsuot ng pula sa 2026? First day ng negosyo, important meetings, dates, life-changing moments. Secret feng shui tip, kung ayaw ng pula sa labas, red innerwear, red wallet, red string bracelet. Sa 2026, ang pula ay kulay ng taong hindi na nagdadalawang isip, kumikilos na. Sa 2026, ating tandaan, ang swerte ay hindi lang hinihintay, ito ay inaakit. At minsan, ang unang hakbang ay tamang kulay ng suot mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, mag-subscribe at i-comment kung anong kulay ang isusuot mo sa 2026. Maraming salamat, Ka-Wow Amazing!